when I said this in 2022. May sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko? Walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Isingit na rin natin kasi alam ko gusto marinig to ng mga kababayan natin. Ano ang personal na posisyon ng isang Isko Moreno doon sa pagpapadala sa dati nating presidente sa dahig? Ay sana mapagpasyahan ng husgado sa lalong madaling panahon. Ako, mananatili yung posisyon ko. At I think I owe it to the public when I said this in 2022. May sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko? Walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Kasi ang katwira ko doon, Oli, simple lang. Ang analogy ko doon, Banat, na-interview mo ko about it eh. Meron akong sinabing analogy doon. Kung yung Pilipina nga o Pilipino, bibitayin na lang sa isang bansa. Dahil nagkasala. At napatunayan ng may sala, may sala. At sisentensya na. Ipapatupad na sentensya. Di ba gagasta pa tayo ng taxpayers' money? Bibilin pa natin. Ang tawag natin ay blood money. Para kunin natin yung Pilipino. Because the same thing with Americans. Ganon din ang gagawin nila. Or any other nation. But ito, kasi stopel na tayo eh. Stop, yung ano bang, stop is a legal term, but ano na tayo eh, nandun eh. Ngayon, kailangan malaman natin dito, sa pagpapasya rito. Sa Supreme Court yata, pinal yung kaso, no? Yung paglilinaw. Kung mali ba o tama yung ginawa kay President Duterte. So that we will know and learn our lesson very well next time around. Pero ito, question lang ha, hypothetical ha. Kung kayo yung presidente at that time, mangyayari kaya yung kay Hindi, Sir sinabi RD? ko na hindi. Sinabi ko na bago pa mag-eleksyon ng 2022. At hindi nagbabago yung pananaw ko na yun. Yun din ang sinabi kasi ng presidente eh. Hindi, pero ako kasi yun. Ito, kita mo, ayan o. It may offend somebody. But I am now only opining or opinion ko to. At paniwala ko to na hindi dapat. Di ba? Kasi yun nga ang katuwiran ko, yung Pilipino nga nasa abroad eh. Pinakuuwi pa natin eh. Ginagastahan pa natin ng taxpayers' money. Bilang paglingon as being a citizen. Tayo nagsosoga pa abroad. Ngayon, tama ba yun? Sa mata ng batas, ay hindi naman ako para humusga. Tama ba yung opinion ko? Hindi rin para ako magsabing tama yung sarili kong opinion. At titingnan ko yung magiging pasya ng Korte Suprema sa sitwasyon na yun. Pero in a given situation, what I said in 2022, again, it's the same position that I have. My opinion. Medyo fast forward lang tayong konti, Yorme. 2028. 2025. Hindi pa ba patapos na to? Hoy, malapit na. Hanggang alas 8 lang kayo. Alam ko na saan pa mo tatisyon natin. Hindi. 2025. May tubig ba? Umiinit eh. Umakyat sa entablado si VP Sara Duterte Okay. kung saan kayo yung nangangampanya.
Sa 2028 po ba, paaakyatin nyo uli at papayagan nyo uling umakyat si VP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Ako may pangarap. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Fiscally, to improve the lives of the people of Manila and Manila itself. I will do so. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si VP Sara. Tumakbo pa yung isang kandidato. O tumakbo pa yung isa pang kandidato. Let's just say, ako talaga ang pangarap ko, kung wala silang kandidatong mayor, halimbawa, walang kandidato si VP Sara o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si VP Sara, o si Leni Robredo, o si John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi ngayon yung mga possible front runner, di ba? For the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Maynila. Welcome sila lahat sa Maynila. Pero sino Tatayo yung... ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Leni, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. Why? Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. What's there for them? What's in it for? Pero yun ano is ba ang kapakinabangan? Hindi, yun lang naman yun. O, parang Switzerland ng Maynila. O, parang ganun ang gusto ko. Tayo ka sa lahat ng tablado. Gusto mo kami pa gumastos bilang aksyon demokratiko. Pero sino itataas mo? Ay, that's another story. Oh. Sino yung your best I'll choice? cross the bridge when I get there. Oh, di ba? Pero kung halimbawa nga ganoon, ipararamdam naming mga taga Maynila na sila'y malugod at mainit na tatanggapin ng mga Manileño. Kasi hanggat mari nga ayaw ko ng madamay pa sa politika yung mamamayan. Tingin ko pagod na ang tenga ng tao sa bembangan ngayon ng away ng politika. Ako, yun lang na may akin. And I may be wrong about it, but for now, iniiwas ko na lamang yung tao sa lungsod ng Maynila na masakripisyo dala ng personal kong interes sa politika. In as much as I can. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yan, Maynila. Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara? Si BP o si Leni? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapasurvey. Usually, nagpapasurvey ako, pagka may nagkandidato na. Yorli, ako magpapasurvey, hamaan mo ako. Hamaan mo na lang ako, ha? Ano na Ginawa lang? mo pang bodyguard, Manila naman eh. Oh, Hamaan mo ko, Yorli. lahat kayo, marami namang gumagawa ngayon na napapanood ko sa YouTube saka sa TikTok. Anong tawag doon? Marami tumitira eh. Yung iba nga nakikita ko, Maynila pa eh. Yorme, may iba tayo. Kasi nabanggit mo to nung in-interview ka namin, yung unang pagkikita nyo ni Banat Bay doon sa bagong ospital ng Maynila at tinur mo kami doon eh. So nakita namin na parang St. Luke's yung itsura pero libre. 'Di ba? Likod may helipad pa tapos sabi mo sa amin noon, meron akong blueprint nito. Pag nanalo akong presidente, bawat lugar lalagyan ko nito. 17, ang sinabi ko sa iyo. 17 na ospital ng Maynila. Totoo yun, sinabi ko sa iyo yan. Yes. Natatandaan ko yan. Eto, ang tanong, kung merong lumapit sa inyo na presidente na hingiin yung blueprint, papayag ka bang... Ay, bakit hindi? Ako nga, nangungopia lang ako kay Lee Kuan Yew eh. Copy-paste nga lang ako minsan eh. Kasi isa pang... Bakit hindi ko, alibawa, katulad itong nangyari sa... I have to give it to President Bongbong Marcos and Executive Secretary Ralph Recto. Naalala mo yung ginawa natin, Banat, yung hiniram natin yung driver, yung jeep ng operator, binayaran natin para tumakbo yung
mga manggagawa makapasok sa trabaho nila, mga estudyante makapasok sa trabaho nila ng libre. Itong libreng sakay natin. Pansinin mo, yung ngayong libreng sakay ng pamahalaan, halos doon kinuha yun. Kasi sinishare ko din naman yung idea. Why not? Bakit ko ipagdadamot ang isang bagay na sa tingin mo, ikaw mismo nakakita, nakaranas, na alam mong pakikinabangan ng utaw? O, isi-share ko rin. Katulad ng paggamit ko sa mga programa ng ibang leader sa mundo at bansa na tingin kong kapakipakinabang naman sa ating mamamayan. Then so be it. 17 yun yung sinabi ko. Yung katulad na yan. Ngayon, meron na kaming angiogram. May angioplasty na tayo. Nag-opera na tayo 2, successful. Angiogram, marami na. Yung binili natin makina dati nung first term natin, hindi tumakbo ng 3 taon na nawala ko. Nung nag-resume tayo, tumakbo na. Train ng mga doktor. Maraming salamat sa mga doktor natin. Uli, nakadisgrasya tayo ng 2 pasyente. Angioplasty. Yung stent, mahal yun eh. Ang bill niya, 975,000. Tig-isa. Magkano binayaran? 0. Yung inangiogram natin, humigit kumulang 4 na dosena na. Mga 50 to 80,000 yun. Magkano binayaran? 0. MRI machine, CT scan machine, and so on and so forth. Iyon yung sinasabi ko. Duplicable naman siya. Duplicable naman siya. Yorme, yung programa nyo tungkol sa mga jeep yung binabayaran, hanggang kailan yun? Tapos na. Tukod na eh. Wala nang laman yung baul. Ay, yung balon. Tiklop na lamesa. With 20 million, kulang-kulang, humigit kumulang, 931,000 riding public ang nakinabang sa Maynila at hindi taga Maynila. Kasi bumiyahe ng Guadalupe yun eh. Dito sa Kodli ninyo, meron dyan eh, Paura Guadalupe, Pedro Hill Guadalupe. Libre sakay.